Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Niat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is September 2, 2025 and our topic is all about ano ang success ayon sa Bible. So our concept is all about scripture. So yung scripture is tumutukoy sa banal na kasulatan o salita ng Diyos na nakasulat sa lumang tipan at bagong tipan. So ito ay hiningahan ng Diyos, walang pagkakamali at pinakamataas na otoridad sa ating pananampalataya at pamumuhay. So, based kay Joshua chapter 1 verse 8, ang tunay na tagumpay at kasaganahan ay makakamtan sa pamamagitan ng pagbabasa, pagbubulay-bulay at pagsunod sa lahat ng nakasulat sa salita ng Diyos araw at gabi. So, our Bible readings for today is all about Joshua chapter 1 verse 8, ASND version. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi upang masunod mo ang lahat ng nakasulat dito. Sa ganoon, magiging maunlad at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, ngayon, dito na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is, true success cannot be measured by money. So, alam naman natin na yung pera ay pansamantala lamang at hindi ito kayang sukatin yung tunay na halaga ng buhay natin. So, yung tunay na tagumpay ay nakikita sa tamang relasyon natin sa Diyos. Second is true success is living the fullness of life. So, yung totoong tagumpay ay ang pagkakaroon ng kapayapaan, kagalakan, at layunin na galing kay Lord. So, ito yung buhay na ganap at makabuluhan. And lastly is true success is made accessible to you through the Bible. So, yung salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin kung paano mabuhay ng matagumpay ayon sa kanyang plano. So, hindi ito lihim, kundi malinaw na ipinapahayag ng Biblia. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is reject the belief that money defines success. So, karamihan kasi sa atin sinusukat yung pera. Pero, yung pera kasi ay hindi sukatan ng tagumpay. Kaya't hindi dapat natin ito or dapat hindi ito ang pinakamataas na layunin natin sa buhay. So, mas mahalaga yung pagkakaroon ng pananampalataya at tamang relasyon sa Diyos. Second is read and meditate on the teachings of the Bible. So, syempre, dapat tayong gumugol ng araw sa pagbabasa at pagninilay ng salita ng Diyos. So, syempre, sa ganon, mas malinaw nating naririnig ang kanyang gabay. So, lastly is run after success as revealed and defined by God. So, syempre, dapat unahin natin ang mga bagay na mahalaga sa Diyos. So, dapat hindi lang puro pang sariling ambisyon natin or kagustuhan. Syempre, habulin natin ang tagumpay na naaayon sa kanyang kaharian. So, ngayon dito na tayo sa ating last part sa our discussion. And our discussion talks about why is it scripture our ultimate guide to success according to God's definition. So, yung scripture kasi, siya yung pinakamahalaga dahil siya yung ating gabay sa tunay na tagumpay dahil ito ang direktang salita ng Diyos na nagtuturo ng tamang pamumuhay. So, kung susundin natin ang Biblia, is hindi lamang pera o material na bagay yung makukuha natin, kundi ang ganap na buhay na may kapayapaan at kagalakan. So, natutunan ko sa devotion na ito na hindi na pera o trabaho ang nagtatakda ng ating tagumpay, kundi ang pagsunod kay Lord araw-araw. So, dapat natin ito i-apply sa buhay natin sa pamagitan ng mas madalas na pagbasa ng Biblia at paggawa ng desisyon na ayon sa kanyang kalooban. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong salita na nagturo kung anong tunay na tagumpay. Lord God, turuan po kami na hindi habulin ng pera o pansamantalang bagay, kundi ang tagumpay na galing sa iyo. Lord God, bigyan mo po kami ng disiplina na magbasa at magnilay ng iyong salita araw-araw. Naway ang buhay po namin ay maging patotoo sa iyong kabutihan at plano sa pangalan ni Jesus. Amen.